kamusta po kayo? Ako po si Fen sa aming Bakuran Vlogs. Meron lang po akong gustong i-share sa inyo ngayon dito sa mga Phalaenopsis orchids ko na collection ko. Maliban po dito sa mga bulaklak na nagagandahan ng aking mga Phalaenopsis orchids, meron pa po akong isa pa na magandang i-share sa inyo. Pero bago po tayo magsimula, sa mga bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, paki-like, comment, and subscribe po. At huwag niyo pong kakalimutan na i-click ang notification bell para po ma-notify po kayo kapag meron po tayong bagong upload. Excited na po ako na ipakita sa inyo yung update ko dito sa aking mga Phalaenopsis orchids. Maliban po dito sa mga nagagandahang bulaklak na nandito ngayon, pinakita ko na po ito sa inyo dati pa, na ito bale pangalawang pamumulaklak na po nito under my care. Ito naman po nung binili ko, sumusulpot pa lang yung bulaklak niya, pero tingnan nyo, ang tagal talaga ng tinatagal ng mga bulaklak nito, kaya mas masarap po na alagaan yung mga Phalaenopsis orchids. Ito na nga po yung gusto kong ipakita sa inyo. Una, yan o, tingnan nyo, yung mga ugat ko, naglalabasan na. Yan, nung una, pinakita ko lang, dito lumalabas sa ilalim. Ngayon o, hanggang ibabaw, lumalabas na yung mga ugat nila. Tapos dito, meron din na lumalabas na yung mga ugat. Ayan o. Ang gaganda ng mga ugat ng aking Phalaenopsis orchids. Tatapos ko lang po na diligan itong aking mga Phalaenopsis orchids. Ayan, ito yung variegated. Ito naman yung huli na binili ko. Natuyo na yung spike. At meron palang gana dito dahil katatapos ko nga lang po na magdilig. Pakita ko lang po sa inyo yung mga ugat na nagagandahan. Tapos dito, maganda naman yung mga ugat. At yan, maganda rin ang ugat. Ito na nga po, ito yung gusto ko i-share sa inyo. Bilisang video lang po to. Lagi kong pinakikita sa inyo yung itong aking giant na Phalaenopsis orchids na ang haba-haba na talaga ng dahon niya. Hindi ganyan kalaki yung dahon nung binili ko yan. Pero sa totoo lang po, mula nang binili ko yan, niripat ko lang yan, wala pa akong nilalagay na fertilizer, kundi yung pagdidilig ko ng rainwater at saka yung galing sa poso, sa deep well. Pero ngayon po, binili ko to ng last week ng November, tapos pumunta dito sila Mama Donna, tsaka sila Sisweng at Ate Jo. Ito yung pinakita ko sa inyo, yung makikita nyo sa video nila na nandun sa center table na bulaklak. Ipakikita ko dito sa gilid kung ano yung kulay ng bulaklak nitong Phalaenopsis orchids na to. Ngayon po, natutuwa ako. Yan, siguro nasisilip nyo na. Ito yung natuyo niya na spike. Ngayon, ito may bagong spike. Hindi lang ako makalapit dito sa Phalaenopsis orchids. Ayan, pasensya na madumi yung banda doon. Hindi ko kasi maabot. May lamesa sa gawi dito. Hindi ako makaraan. Hindi ko malinis yung gawi dito. Ayan, oh. Meron na siyang spike. Ayan. At dalawang araw pa lang yung nakakalipas. Hindi ko sila nadiligan dahil naging busy. Nagulat na naman ako. At meron na namang isang tumutubo na spike. Ayan, oh. Ayan. Hindi ko muna dapat ipakikita sa inyo to. Kaya lang, excited ako na ma-share sa inyo na wala pa akong binibigay na fertilizer mula nung binili ko to nung last week ng November. Pero tingnan nyo, pinupunasan ko ng basahan o tissue
para mawala yung alikabok sa dahon. Kahit yung ilalim po ng dahon dito, pinupunasan ko yan para malinis yung dahon kasi mas maganda silang tingnan kapag malinis. Pero yung mga watermark, hindi talaga natatanggal yan kahit anong linis mo dyan. Mawawala yan kapag pinunasan pero bumabalik din. Yan. Tapos, isa pa po pala na hindi ko naibigay na care tips sa pag-aalaga nitong aking mga Phalaenopsis orchids. Yun yung nakalimutan ko. Ang mga Phalaenopsis orchids ko po ay, sinabi ko sa inyo, nandito sa terrace namin sa taas. Ibig sabihin, mahangin talaga. Kasi ang mga orchids ay para rin yung mga air plant. Gustong-gusto po nila yung mahangin, morning sunlight lang. Yun lang po yung isa sa idadagdag ko na care tips kung saan nyo dapat ilagay yung mga Phalaenopsis orchids nyo. Dapat talaga nasa morning sunlight lang hanggang 9 o'clock. Tapos nasa mahangin na lugar. Yun po yung isa pa na i-share ko sa inyo. Kasi tuwan-tuwa ako dito sa aking mga Phalaenopsis orchids. Hindi pa talaga to nakakatikim ng anuman na fertilizer. Ito lang. Tapos, ito nga, sinabi ko sa inyo, pangalawang pamumulaklak na under my care. Tapos, ito, ngayon, after ng ilang buwan, nagkaroon ng 2 spike. Natuwan-tuwa ako. Yan. At ako na may spike yan. Talagang, kahit sa sarili ko, sabi ko na wow. Wow talaga. Kasi minsan, pumunta po kami sa isang garden na nagbebenta ng mga orchids. Marami rin siyang Phalaenopsis orchids. Tapos, nakapagkwentuhan kami nung may-ari. Sabi ko, yung mga ibang binili ko na Phalaenopsis orchids na wala pang bulaklak, na blooming size lang, napamulaklak ko na. Tapos, twice ko na napapamulaklak. Ang sabi po nung seller, sabi niya sa akin, ano yung ginagamit mo na media? Tapos, sinare ko po sa kanila yung media na ginagamit ko. Sabi nila, tagal na raw nila na nagbebenta at nag-aalaga ng mga orchids. Pero sa Phalaenopsis orchids daw, hindi pa daw sila nakakapagpabulaklak ng Phalaenopsis orchids. Puro lang daw po pagdadahon kahit na may mga fertilizer. Hindi ko po alam kung bakit ganon yung nangyayari sa mga Phalaenopsis orchids nila kahit sila na expert na sa pag-aalaga o pagbebenta o matagal na sila nagbebenta ng mga Phalaenopsis orchids. Hindi pa sila makapagpabulaklak ng mga Phalaenopsis orchids. Siguro, kailangan na ilagay talaga sa tamang lugar yung mga Phalaenopsis orchids natin. Ito nga po talaga, hindi po talaga ako nagbibigay pa ng fertilizer. Pero, sa mga susunod po na linggo, ibigyan ko na sila kasi nga ang tagal-tagal na po na hindi sila nakakakuha ng sustansya. Kasi habang nagtatagal din naman yung mga media na yan, kamukha nitong mga balat ng puno ng acacia, nauubos din po yung sustansya na nakukuha nila. Siguro, como itong mga balat na yan ay sariwa pa, meron pa mga sustansya, kukuha lang sa puno. Yan, may mga nakukuha pa sila dyan na mga sustansya, kaya ganyan. Kahit na ilang buwan ko pa sila na hindi pa na-fertilizer, ayan, malulusog. Tingnan nyo yung mga dahon nila, ang gaganda. Ito, yung variegated ko. Ayan, may mga bagong dahon na binibigay naman sila. Pero yung iba dito, kamukha nito, ito yung 2 na to, palibhasa yung 2 na to, talagang seedlings lang sila nung binili ko. Kaya siguro napakabagal nila na lumaki.
Pero ito pong tatlong seedlings na to, yan, talagang napakabagal din na lumaki. Pero makikita nyo, may mga bagong dahon naman na sumusulpot dyan. Kaya lang, medyo mabagal. Tiyagaan lang po talaga yung pag-aalaga ng mga orchids. Hanggang dito na lamang po ang aking video at sana po ay kahit pa paano yung konting na-share ko sa inyo at naidagdag ko na care tips sa pag-aalaga ng mga Phalaenopsis orchids ay may natutuhan po kayo. Maraming salamat po sa walang sawa niyong panonood at walang sawa niyong pagsubaybay sa aking mga video. Keep safe everyone. God bless.